Hi guys! Kamusta po kayo? So today, let's talk about tantrums and meltdowns. So, marami kasi nagtatanong at naguguluhan ano ba yung tantrums, ano ba yung meltdowns. Kasi kapag ang bata ay nag-iiyak, nagwawala, we all think that it's tantrums. Ano ba yung tantrums? First of all, sa aking experience, ang tantrums kasi is goal-oriented, meaning may goal yung bata kung bakit siya nagwawala. Like, may gusto siyang bilhin sa bookstore, hindi natin napagbigyan, so matik yun, magwawala yun, magta-tantrums yun. Pero pag napagbigyan mo na, automatic, titigil din yan. Ang meltdown po kasi, especially for those kids with autism, ang meltdown kasi is triggered by sensory processing issues nila. Like, may narinig silang ayaw nila. Like, for example, kulog, kulog, takot sila sa kulog. So, syempre, pagka ganun, baka yung tunog ng kulog, nag-trigger po yun ng meltdown. So, pag meltdown kasi, hindi mahirap po talagang patahimikin, or rather, mahirap patigilin yung pag-iyak nung kid kasi hindi yun basta-basta tumitigil kasi may nag-trigger nun . So, and for example, sa experience ko kay Easy, nung lumipad po kami papuntang Davao, nung 2 years old siya, I have no idea na may autism pala siya. Kasi that was before, nung bago ko siya ipa-check up. So, that time, na ang himbing ng nap niya sa airport pa lang. But unfortunately, the nap was cut short kasi kailangan na namin mag-board ng airplane. It's okay, nakargahin siya kung PAL yung sinakay namin. Kasi, PAL, diba? May parang tube silang ikakabit na air condition na hindi ka na lalabas ng airport to climb the airplane. But, yung sinakyan kasi namin nun is Air Asia. You have to go out of the airport, mainit, akit ka ng hagdanan nila. And hindi ko siya kayang buhatin nun kasi may dala akong backpack namin na mabigat and may dala akong isa pang bag with her bottles. So, yun, pinalakad ko siya. And I think that triggered a meltdown kasi pagkalipad, that's one of the things na nag-trigger ng meltdown. And the second thing na nag-trigger ng meltdown niya is yung change of altitude nung eroplano. Kasi pagka take off na namin, pagkalipad na namin, doon na siya nagsimulang magngalngal and everything. And then, nakalapag na kami sa Davao. So, that's the third trigger. Change of location na unfamiliar sa kanya. So, yun ba. Pagdating kahit nung nandun na kami sa uncle ko, nag-iiyak pa din po siya. Talagang di na mapigilan. Hanggang sa the only thing na nakapagpatahimik sa kanya is yung aircon dun sa kwarto namin sa resort and yung tubig. So, yun lang. Yung tubig ng dagat, tubig ng pool, yun lang yung nakapagpatahimik sa kanya. Nung pinahon, iyak na naman. So, ay napakalala nung meltdown niyang yun. So, yun po yung magkakaiba ng tantrums and meltdown. Pag tantrums po kasi, once na napagbigyan na po yung bata sa kanyang kahilingan, sa kanyang goal, titigil na po siya. Parang wala na nangyari. Automatic. Bati na kayo agad. Whereas, meltdown, hindi po talaga siya madaling tumigil. It will take time. So, ang payo ko po, kapag nag-meltdown ng anak nyo, wag nyong sisigawan, okay? Whether tantrums yan or meltdown, payo ko po, wag nyong sisigawan ng anak nyo. Talk gently. Kasi hindi, and then, una sa lahat, kung paano nyo malalaman kung tantrums or meltdown, is alamin nyo yung nagtitrigger. If it's goal-oriented, remember, tantrums yan. Pero kung may nag-trigger sa kanyang sensory issue niya, meltdown po yan. So, pagka meltdown mo, please, huwag nyo pong sisigawan para tumahimik.
yakapin nyo. Let them know na you're there and you're ready na mailabas niya lahat. Ilabas niya lahat sa iyo. Be their comfort. Okay? So, yun lang po. Bye-bye. See you on the next video.